Kaya mo na sumandaling yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Diyos, makagagawa ng higit na pwede naming hilingin at isipin ngayong umaga. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, sinasampalatayanan. Lord, dinideclare namin na kami naniniwala sa inyo. We believe, Lord God, from the bottom of our heart. Niwala po kami, Panginoon, na higit ang kaya mong gawin kaysa aming mga plano, isip, kaya nga po at pamamaraan. Kaya nga po, Panginoon, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo. Kaya lumalapit po kami ngayong umaga sa inyong harapan. Lord, dinggin mo ang dalangin ng mga anak mo na ito, Diyos. Ano mang mga pangangailangan nila ngayon sa mga sandaling ito, tagpuin niyo po sila, Panginoon. Aalis sila sa lugar na ito, taglay ang panibagong pag-asa, kagatugunan, kalakasan, katugunan sa kanilang mga panalangin at pangangailangan. Salamat po, Diyos, maging sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita. Sabi po ninyo na mga nagbabasa, nakikinig ng iyong mga salita ay mapalad. At higit kaming mapalad kung ito'y aming isasagawa. Kaya ngayong umaga, tulungan niyo po kami, Panginoon, at focus our heart, our mind, maibigay namin ang aming puso, isip, sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagkat sabi mo may pandinig ay makinig, kaya buksan mo ang aming mga pandinig ngayong umaga. Salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong pagsama sa amin, gaya ng pangako mo, sa pangalan ni Jesus. Bago tayo umupo, gusto kong samahan niyo ako, basahin natin ang salita ng Diyos. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Okay? Sabi ng Bible, mapalad mga nagbabasa, nakikinig. Ayan. Kung ano mang hawak ninyong Biblia, maraming mga Biblia dyan sa pinto. Ay, nandito pala itong mga Bible. Anong silbi nito? Okay. Sige po. Medyo na late lang ng response. Ano pa isa? Ayan. Sa Lucas, kabanatang 5. Luke chapter 5, verse 4 to 11. Okay. Okay. Buksan po ninyo at sundan nyo ako kung ano mang hawak ninyo, pero gusto kong basahin sa inyo sa Tagalog ang salita ng Diyos. Ayan. Salin ng Tagalog ang salita ng Diyos version. Sabi niya, ulitin ko, Luke chapter 5, verse 4 to 11. Pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo, at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihulog ko ulit ang lambat. Kaya't pumalaot sila at inihulog ang lambat, at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa iba pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ang isda ng dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Na makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Yan ito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng huli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Magkakasosyo sila, mga isda. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, hindi na isda ang hulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang Diyos magpala sa bawat isa sa kanyang mga. Sige, pwede na tayo makaupo. Kahit di ako magtatanong, alam ko na bawat isa sa atin ay nakaranas na ng kabiguan. Tama? At maraming pagkakataon. Yung iba siguro, ilang beses, di ba? Maraming klase ng kabiguan.
Diba? Kabiguan sa puso, kabiguan sa pangarap. So, iba-ibang klaseng kabiguan na ating naranasan. God's purpose in man's failure. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Gaya ng isang movie, sinong nanonood dito? Teleserye, sabihin na lang natin. Diba? Pag nanonood tayo, di ba, iba-ibang damdamin at reaksyon meron tayo. Kaya nga tayo nanonood. Diba? Na-excite, nagagalit, naiiyak. Ano pa ba? Natutuwa. Minsan naiinis pa. Bakit ganun? Nagtatanong pa kayong ganon? Meron ba ganon? Nagtatanong? Dapat ganon kasi meron kang gustong mangyari sa kwento, kaya sa main character o bida, pero hindi ganon ang nangyari. Kaya kung minsan, bakit ganon? Diba? Despite na alam natin ng lahat ng mga nangyayari sa pinanunood natin na movie, ay may tao o may mga tao na may control sa bawat eksena. Tama? Yet, na-excite pa rin tayo. No? Pero minsan napapuzzle pa rin tayo. Pero alam natin, sa kabila ng lahat ng yon, alam natin may kumukontrol, di ba? Sa bawat eksena. At alam natin, minsan na anong mangyayari? Siyempre tayo, hindi pa natin alam. Pero sila alam na nila. Di ba? Sino yung mga yon? O sino yon? Yan. Siyempre, yung director ng movie. Di ba? Kaya ako minsan, mas magaling ka pa sa director? Kwento niyo yun eh. So, di ba? Minsan, nagagalit ka. Kasi yun naman ang goal talaga nila. Di ba? Pag hindi mo nakamdaman yun, wala na. Hindi siya magaling na director. And yet, yun nga, sinasabi ko, ganun tayo mag-react, ganun tayo. Pero alam natin na may kumukontrol. Di ba? Sa bawat eksena, sa bawat scene na napapanood natin. O yung iba, nakakalimutan natin dahil sa sobrang emosyon o sobrang galit. Di ba? Inis doon sa kontrabida. Di ba? So, kung sino ba yung movie, no? Ay, babae noon ako. Tagal na yun eh. Kaya nakalimutan ko na. Minsan, nakasama na agkuhan siya, na-invite ng mga kaibigan ni Pastor John, na-invite nila sa kanilang anniversary na hindi naman siya guest speaker, pero ganun na rin yun. Kasi alam mo naman mga artista. Diba? Ano ba yung babae na yun? Kontrabida. Sabi niya, ay maraming nagagalit sa kanya eh. Kaya nung makita nila sa stage, sabi niya, ay mabait naman pala. Dinig ko sa labas, sa likod daw ng mga matatanda. Ay, yung mga matatanda ang galit. Nakalimutan ko na kasi yun eh. Na teleserye sa prime time yun eh. Ay, siya kontrabida. Ay, ang daming galit sa kanya. Ay, nung makita nila, nag-testimony, ay, mabait naman pala. Sabi ko, talaga naman mga Pinoy, sabi ko. Tapos, umawit siya. Tapos noon, sinabi niya, alam niyo, soto lang, sabi, hindi ako nanonood ng teleserye. Even yung teleserye namin. Hindi ko kayo ni-encourage, sabi niya na manood. Pero personally, hindi ako nanonood niyan. Trabaho lang. Trabaho lang to. Ay, yung bait naman pala. Hindi ko makakanya mga usap-usap yung mga matatanda, yung mga babae doon sa likod eh. Ay kasama pa niya noon si Bel Aloero, magkatabi kami. Sabi niya, talaga naman itong mga Pinoy, guusap nga kami. Talaga naman din. Kilala si Bel, diba? Yung may awit ng Isang Dakot, yung may album na siguro mga kulang-kulang 20 na. Sa mga 80s, 90s, early, di ba? Alam niyo yun, sino ba? Si Rudolph, si Kuya Roderick, yan. Si Roderick, andito ba? Di ba? Ayan, mga sikat yan. So, mga generation ngayon, wala na, hindi yan. So, yun. Ganun tayo nadadala. Alam natin yun, di ba? So, sa mga failure din natin sa buhay, alam natin na may Diyos, na may control. Kaso lang, minsan nakakalimutan din natin. Alam natin na may Diyos, na may
kapangyarihan at lagi nating nasasabi minsan, there's nothing impossible, and yet, di ba? Minsan, madalas, nakakalimutan din natin that there's God na may control ng pwedeng nangyayari sa mga. Siyempre, dalawang bagay lang yan. Diba? Either pinayagan niya o perfect will niya. Kaya dalawang klase ang kalooban ng Diyos. Alam naman natin yan. Diba? Sa mga hindi nakakaalam. Ito yung permissive will at perfect will. Ibig sabihin, ito yung mga nangyayari, yung permissive na pinayagan niya lang. Pero hindi yun ang gusto niya. At yung perfect, ito talaga yung gusto niya na mangyari. So, ganun yun. Kasi tayo, nilikha tayo ng Diyos na hindi naman mga robot. May sarili tayong pagpapasya. Dahil nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya may mga nangyayari talaga na hindi naman yun ang gusto ng Diyos, and yet nangyayari because of human intervention. But, alam natin na may Diyos. Diba? At naniniwala tayo. Kaya nga nandito kayo eh. Pero ang tanong, pag dumadaan tayo sa mga kabiguan, pagsubok ng buhay, nakakalimutan natin na may magagaw ang Diyos. Tama? Kaya nagko-question tayo minsan. Ang dalas nga, sabi natin, nasaan ang Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Kung ano-ano. Ay ang iba, hindi na nagpapatuloy. Ang pagkakaiba ng successful, ng matagumpay na tao at bigo na tao ay kung paano harapin ang kabiguan. Kahit sino ngayon, nakilala ninyo, even Bill Gates, Pacquiao, kung sino man yung mga tao matatagumpay sa larangan ng kanilang career o ano paman, lahat yan may pinagdaan ng kabiguan. Nakikita na lang natin ngayon yung tagumpay. Right? Pero bakit sila nagtagumpay? Kasi hindi sila tumigil. Sabi nga ng isang author, kagabi pinabasa ko, sabi niya, ang problema sa mga tao na dumaranas ng katabiguan, hindi nila nakikita kung minsan na malapit na sila sa tagumpay, tumitigil sila. So, ang nangyayari, hindi nila naaabot yon. Yung mga successful na tao, hindi sila tumitigil. Kaya nangyayari, naaabot nila yung success. Yung tagumpay. Yun ang pinagkaiba. Nabigo tayo 2, 3, 4, 5 beses, tumitigil. Ay yung pang-5, pang-6 pala, andun na. Right? So, nangyayari, hindi natin naaabot. Hindi natin nakarating. Yun ang pinagkaiba. Si, dami, di ba? Si Jack Ma nga, sabi niya, si pinakamayamang tao sa China, si, ano ang pangalan nun? Jack Ma. Oh, Jack Ma nga. Ma. Yeah. Sabi niya, 10 beses siya na nag-apply sa Harvard. Pero 10 beses din siyang nabigo. Hanggang sa inayawan na siya. Hindi na talaga binibigyan ng pagkakataon. Ganun. Nung magsimula siya ng Alibaba, ang daming opposition. Sabi niya, hindi naman napapana ganito ganyan, di ba? Dami, ang hirap niyan. Dami. Siyempre. And yet, sa kabila ng mga kabiguan na yon, hindi siya tumigil. Depende lang tayo mag-isip. Yun ang pinagkakaiba siguro natin. Kaya yung iba, sabi ko nga madalas, maraming mga tao na nagtatagumpay sa kanilang larangan, hindi dahil mas matalino sila sa iyo o sa akin. Mas matyaga lang sila. Kaya sila nagtatagumpay. Kung tutuusin, mas marami nga, mas matalino eh. Pero walang tiyaga. Hindi nagpapatuloy. Laging nakapokus doon sa kabiguan. Nung tawagin ni Jesus ang mga alagad na ito, they are frustrated. Bigo sila. Ang mga tao na ito, lumaki na mangingisda. Si Pedro, si Simon Pedro. At yung mga kasama niya, may kasusyo sila. Siguro magkasusyo sa bangka o kahit ano, di ba? Parang korporasyon yung mga ginagamit nila na pangingisda. Nung na-encounter nila si Jesus,
nabago ang lahat. Yung tagumpay ay yung kabiguan nila turns to success. Pero bago nangyari yon, dito, sabi ni Pedro, siyempre, alam naman natin, ang mga mangingisda, hindi naman yan basta-basta susugal kung hindi sila, wala silang nakikitang o palatandaan na may mahuhuli sila. Yung iba nga, kwento nila, yung ulap daw, kung maganda yung ulap, maganda yung panahon, maliwanag ang buwan, etc., etc. Yan yung mga kinukonsider nila lahat. At dito, hindi lang sila basta nangisda lang. Sabi ko, magdamag po kaming nangisda. See? So, hindi sila gumip up agad. Diba? So, maganda nag-i-effort din tayo. Maganda yung hard work. Pero mas maganda, work hard, or smart. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na lang sipag. Sa panahon natin ngayon, siyempre importante yung sipag, pero hindi na lang puro sipag ngayon para magtagumpay. Kailangan madiskarte ka na rin. Diskarte. Karunungan. Diba? Pero hindi yan nakukuha ng ganun-ganun lang. Kailangan nating magtiyaga. Dumiskarte, mag-effort. Okay? Kaya, yan ang panahon ngayon. Kaya kung minsan nakita mo, yung iba paupo-upo lang, pero maayos ang buhay. Yung iba naman, grabing pagtrabaho. Grabe yung pero hirap pa rin. Di ba? Nakita na ba kayo ng gano'n? Parang grabe. Ano bang tawag natin doon? Mga matatanda. Kayod kalabaw. Yan. Sipag. Kayod kalabaw talaga. Pero, wala pa rin. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung sipag lang ang susi para maging matagumpay o maging ang buhay ng isang tao, number 1 na dyan ang Pinoy. Di ba? Masisipag naman eh. Ang problema, kulang sa diskarte. Di ba? Masipag magtambay, masipag magkwentuhan, masipag eh, masyatyaga. Diba? Kaya nga yung mga foreigner, pag naladaan sila sa mga kalsada, sabi nila, how hell is this? Kita nila, nagkukwentuhan maghapon yung mga tao doon, inyat, nabubuhay naman. Tataba pa nga. Kumantalang sila, nagkakantarapan na doon sa kung ano-anong mga, di ba? Nagkasama kaming mga kabataan noon, mga kabataan ng Jubilee Church na tayo. Jubilee Church. Lalibot kami sa mga kalsada. Sabi niya, oh man. Kala ko kung bakit nag-oh man siya. Puntahan mo yun. Sabi ko, sila mo ng gospel. Yung pala, minamasdan niya yung mga tao. Patambay, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Sabi niya, sa amin, wala kang makikitang ganyan. Wala kang bira. Pinupulaan mo pa yung kultura namin din. Masasaya lang yan. Tawa naman siya. But, masang totoo naman yun. Di ba? Pero kulang lang sa... So dito, nagtagumpay sila. So una, makikita natin dito. Sabi niya, pagkatapos nilang nangaral, sinabi ni Jesus, Sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero walang nahuli. Pero dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ulit ang lambat. Isang bagay, siyempre, God is a God of success. Tama? Kahit maraming pagkakataon na nabigo siya sa atin. Nabigo siyang mahalin, kaya nga nung pinaawit natin yung stubborn love, salamat na lang dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos. For how many times na nabigo siya, di ba? And yet, it's a reckless love.
Di ba? Sinusugal pa rin niya. Talagang, kaya bawat tao pinagbibigyan pa rin ng minamahal pa rin niya. Dahil kung wala yon, wala na siguro tayo. No? Lahat, impyerno na tayo. Wala nang pag-asa. Kaya, ganun ang Panginoon. Dapat ganun din tayo. Huwag tayong magsawa. Okay? So sabi niya, magdamag po kami. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Problema sa atin minsan, ito nga, kahit alam natin, kahit din ako, minsan lagi kong sinasabi, sa Lord, magkamali ako ng choice. Oo nga, may babala ka na pala kanina. Tinuro mo na, pinakita mo na sa akin yan. Pinagpilitan pa rin yung aking choice. Choice natin yon. Hindi yun ng Diyos. Pero, maganda dito sa Panginoon, pag nagkamali tayo, kaya niya yung baguhin. Yun ang maganda. Kaya sabi niya, sige, pumunta kayo sa laot. Wala kayong magdamag na nahuli. Sabi niya, pumunta kayo doon sa laot at ihulog yung uli. At sabi niya, makakahuli kayo ng isda. Sabi ko, anong linggo ng gabi, ang problema sa mga tao, ayaw lumapit sa Diyos. Hindi dahil ayaw ang Diyos, hindi dahil ayaw si Jesus o si Kristo, hindi dahil ayaw ang Kristiyano o pagiging Kristiyano, hindi dahil ayaw nilang mapunta ng langit, kundi ayaw nilang magbago. Ayaw nilang magpasako. Kaya sabi ni Jesus, sige, hulog niyo ang lamba. Sabi ni Pedro, sige, dahil sinabi mo, gagawin ko. Alam niyo, ang Panginoon, most of the time, yung mga kaparaanan niya, hindi natin maintindihan talaga. Kasi Diyos siya eh. Diba? Tao tayo. Sino ba naman tayo? Parang aso mo lang yan at ikaw. O sino ba yung alaga mong hayop? Hindi kanya maintindihan. Diba? May nagkakaintindihan din ng konti. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kasi hindi kayo magkaparihas. Tao ka eh, hayop siya. So kahit din siya, minsan, naiinis din dahil di mo rin maintindihan. So, ganun din yung nangyayari sa atin. Minsan hindi talaga natin maintindihan. So ang gagawin na lang natin dahil niniwala tayo, magtiwala at sumunod. Kaya sabi niya, napapasol siguro siya, pero mo, magdamag kaming ng isda. Lahat ng paraan ginawa namin. Sa magdamag ba naman na yon, di ba? Lahat na siguro ng pain, sisid dito, di ba? Hagis doon ng lambat, kung ano-ano na. Wala pa rin nahuli. Imagine, walang nahuli, sabi. Pero dahil sinabi mo, sabi niya, gagawin ko. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Minsan, ang hirap. Madali lang sabihin, pero mahirap gawin eh. Diba? Madali lang sabihin, manalangin, pero ang hirap gawin. Aminin na natin. We believe in prayer, we believe the power of God, but the problem, kuminsan, talagang hirap, struggle talaga. Ang daling sabing magtiwala, pero ang totoo, hindi naman talaga mukhang bibig lang. Diba? Titiwala tayo. Pero, totoo, hindi naman eh. Kaya sabi ni Pedro, sige, dahil sinabi mo, gagawin ko. Alam mo nangyari? Inuhulog na nila ang lambat uli. Baka si Pedro na naniniwala, sige, hulog natin uli. Huwag na, nakakapagod na. Pagod na tayo, puyat na tayo, di ba? Gutom na. Lahat na, naramdaman na emosyon. Pagod, puyat na tayo. Biro mo magdamag, ikaw ba naman? Hindi lang basta nakaupo naman yun. Siyempre, mahirap maghatak ng, di ba, lambat, mahirap magsisid, etc., etc., kung anong ginagawa nila mangingisda. Hindi mo madali. Tayo lang nag-iisip siguro kasi hindi natin, wala tayo doon sa sitwasyon na yun. Pero kung kayo nandoon, kaya siguro yung iba, huwag na, uwi na tayo. Sino ba naman yan? Hindi pa nila kilala si Jesus that time eh. Huwag na. Hindi. Dahil sinabi niya,
Inihulog nila. At ang nangyari? Daming nahuling lambat. Ay, daming nahuling lambat. Daming nahuling isda, yung lambat. Yun. Diba? At ang maganda dito, kahit anong laki, anong dami ng biyaya, kahit anong dami ng isda na nahuli ng lambat, kakaiba dito dahil ang Diyos na nag-intervene, hindi nasira ang lambat. Kaya depende yan sa tumatanggap. Diba? Hindi yan sa nagbibigay. Minsan, dumarating yung success, dumarating yung biyaya, o etc. Nasisira. Nasisira ang relasyon, nasisira ang pagsimba sa Diyos. Busy na ako eh. 3 ba naman yung kumpanya ko? Dami na akong negosyo. Diba? Mga gano'n. Busy ako, may trabaho ako eh. Nung walang trabaho, nagpe-pray. Common na natin yan eh. Di ba? Nagpe-pray tayo. Lord, bigyan trabaho. Nung nagkatrabaho, may dahilan. Kaya sabi ng isang pastor na matanda sa Baguio, minsan mas maganda pang walang trabaho itong mga to eh. Minsan mga kabataan. Dahil pag may mga trabaho, nawawala. Hindi ko naman kayo hinahanap. Kaya lang nagkaroon tayo ng gabi, ng Miyerkules, ng ganito, nagbilang isa ng yung mga service natin, may Bible study, may prayer meeting, nasaan kayo? Diba? O hindi ka pwede sa umaga, sa gabi, wala. O sa Miyerkules, wala. O sa Huwebes, wala. Sa Biyernes, wala pa rin. Diba? Madaling araw. Call center fellowship sila eh. O punta kayo, alas 3 na madaling araw sa mga call center. Doon kayo. Wala pa rin. Papakinggan ko, pinapagalitan niya yung mga kabataan. Kayo ko yung mga kabataan eh. Bakit? Ayun pala, mga worker yung mga yun. Anyway. So, ganun ko minsan. Diba? Pero sabi dito, magtataka ka sa dami, meron mo yung lambat, kinaya niyang dalhin yung laman ng 2 bangka. Imagine that? Wala. Hindi naman kasi kayo taga-dagat, paano nyo? Si Rodolph siguro, tama? No, Rob? Na-imagine niya kung gaano kabigat, gaano. Pero yung sa inyo, wala. Hindi ba? Alam nyo lang kumain, hindi nga nyo alam kung anong isda. Tilapia. Hindi kayo makaka-relate masyado. Mga mangisda lang yung mga katulad ko. No, hindi pa taga-dagat. Baka iba, hindi pa nakakita ng dagat. Paano? O yung lambat na pinag-uusapan natin, baka hindi nyo pa alam. Diba? Ano yung lambat na yun? Sabi. Maliliit lang ang, tawag doon, tamsi, ba? Diba? Yung tamsi noon. Nylon. May mga nylon yata tayo dyan eh. Ganyan yung sample para ako. Diba? Ganyan lang, maliliit. Maninipis. Tapos, tayo na ganyan yun. So, imagine mo yung ganong kaliit, ganong kakuan, 2 laman ng bangka, hindi nasira. Di ba? Pag wasak na yung kuan mo, lambat mo, pero yung hindi. So, ang intensyon ng Diyos, pag pinagpala ka, binigyan ka ng success, hindi para sirain ang buhay mo. Hindi ganoon. Kasi yung iba nasisira. Diba? Yung iba nga nagkakahiwalay pa. Iniiwan yung pamilya. Ano nangyari? Nakapag-abroad, iniiwan na yung pamilya. Diba? Nagka-negosyo, etc. Ang dami. Naging successful nga, sira naman. Wala na. Diba? Yan yung mga nakakalungkot. Na sa mga kaharap ko ngayon, hindi mangyayari. Amen? Pero magiging successful. Salamat sa 3. Sa iba, bahala na kayo. Hindi kayo naniniwala, bahala kayo. Sabi dito, halos masira na ang kanilang lambat. So, halos lang. Diba? Hindi nasira. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa iba pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila
ang isda, ang dalawang bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. Imagine that, ganun maraming isda. Dalawang bangka, halos malumubog sa dami. Sa iisang lambat. Diba? Kaya, ang failure natin, ang kabiguan natin, kayang baguhin niya ng Diyos mula sa pagiging success. Pero, yun nga, sinasabi ko, kung minsan, may mga tao, hindi naman lahat, pag nagtagumpay, nakakalimutan yung nagbigay ng tagumpay. Diba? Ayun yung pag kabataan, napaka-aktibo. Dami na akong nakingatan na ganyan. Yung naging professional na, naging CEO na, naging... Nasaan na? Noon yun, nagsisimba ako. O ngayon, sir, nasaan? Ha? Oo nga po eh. Di pa naman huli ang lahat. May naghandog dito noon, matagal na yon. Tapos mayroon palang may mga ninong-ninang, tapos isa dumating, may mga dumating na mga bisita bago. So ayun, nung nasa kainan na kami, yung isa nakipagkwentuhan. Kumakain ako, tumabi ako doon. Yung sa mga umaten, diba, doon ako nakitabi. Yung isa sabi niya, "Salamat, Pastor, hindi ako inantok sa sermon." Ha? Sabi ko, "Salamat naman." Sabi niya, pag sumisimba ako, kaya ako hindi bumabalik, naantok ako. Buti na lang, hindi ako inantok. Salamat naman. Tapos yun, ano po ba ang status niya sa buhay ngayon, ganyan, ano bang ginagawa? Ay, yun pala, isa siyang CEO sa isang branch ng company. Pinagkatiwalaan ako, yan ang amo ko, ganyan-ganyan. So, pero alam mo, sabi niya, noon, kabataan ako, lalo na nag-aaral ako ng high school, bago ako mag-graduate, 4th year high school, sa kanong college. Sabi niya, nagdadrama pa kami. Ano dinadrama nyo? Yung prodigal son, yung papalakpakan ngayong mga pastor eh. Gulat ako. Yung pala, nung kabataan siya, nag-aaral siya, active sa church. Bakit ko ngayon? Anong nangyari? Oo nga po eh. Mula nung nagkatrabaho, nagkapamilya, na-focus na sa pag-trabaho, hanggang na-promote, di pa naman huli ang lahat. Pero kaso lang kasi, dahil siyempre, yung tingin niya sa sarili, mataas, di ba? Kung na siya, high profile na, kaya pag pumapasok daw sa simbahan, madalas kasi naantok ako eh. Uminom po kayo ng... Ay, hindi ako umiinom yan kasi ganito na yung blood sugar natin. O ano-ano mga dahilan niya. But anyway, naalala ko lang yon kasi yun ang nangyayari, di ba? Yung realidad kadalasan sa mga kabataan, nakakalungkot na pagdating ng ganito, sisigla. May kabataan pa kami noon, sabi niya, kahit harangan ng kanyon. Grabe to ah. With matching iyak pa yun habang nagtitestimony. Kasi siya lang yung Kristiyano sa pamilya eh. Kaya sabi niya, kahit harangan nila ako ng kanyon. Harangan ng kanyon ha. Pag nakita niya ako, tawang-tawa siya. Sabi niya, dami ako natutunan sa'yo, Pastor, ganyan-ganyan. Tapos nung hindi na ako madalas doon, pag nandun na ako, sabi nila, doon nyo na siya nagsisimba. Kaya, bakit ganon? Sabi ko, ganyan. Aba, nung isang naman, mga ilang buwan, hindi ako napunta doon, bumalik ako, galit na sa akin? Ano nangyari? Balita ng kapatid niya, minumura na daw ako. Yan pala, hindi na nagsisimba. Hindi na... Ang success ay binibigay ito ng Diyos sa atin o hinahayaan ng Diyos, hindi para sa karililin lang natin. Kaya ng blessing, tagumpay, kailangan marunong tayong
magbahagi para tuloy-tuloy. Diba? Kaya nangyari, ang dami nilang huli, tinawag, si nanay pala, no? Welcome na ninyo si nanay, ano ang pangalan? Nanay ni Christine. Yeah. Welcome po, nay. Tuwa kami, nandito ka. Anyway, so sana hindi rin kayo antukin. Nung makita nila ang daming lamba, ang daming isda, tinawag nila, di ba? Hindi nila, kaya dapat ang tagumpay binabahagi. Hindi sinasarili. Para tuloy-tuloy. Di ba? Binabahagi yan. Kaya yun yung isang susi, di ba? Para yung failure natin ay maging tagumpay at manatiling matagumpay. Hindi yung failure ka, nagtagumpay ka, and then failure na naman, nagtagumpay ka, and then failure naman, failure na. Wala na. Diba? Yung mga ganon. Wala naman diretsong buhay eh. Yung straight line na ganyan, ups and down talaga. Ganyan ang buhay natin. Wala namang perfecto. Buhay mo, shung! Walang ganon. Up and down yan. Lahat tayo. Lahat tayo, may mga bagsak, pero meron ding pagbangon. Ang problema, kung ayaw mo nang bumangon. Then, binahagi nila, sabi doon, at tinawag nila yung mga kasama nila sa ibang bangka, at halos na puno yung bangka, 2 bangka, sabi niya. Tinulungan sila ng mga ito at napuno sila nila. Ayan. Pagkatapos noon, nung tumabi na sila, ito maganda, diba? Kaya sabi ko, kung minsan yung tagumpay natin bumabagsak sa pagiging kabiguan. Kaya sabi niya sa akin, tama ka, pastor, sabi niya, maganda yung trabaho ko ngayon, sabi niya, maayos na yung pamilya ko, nasa exclusive subdivision kami, sabi niya, there's something wrong, may mali. Hindi katulad nung saya na naranasan ko nung kabataan ako na naglilingkod ako sa Panginoon kaysa ngayon. Hindi naman kami nagkakaroon ng matinding problema bilang isang pamilya, sabi niya. Pero may kulang. Diba? Di siyempre sinagadsad ko na rin. Pagkakataon mo na yan, diba? Baka hindi na kami magkita. Diba? Nag-pray kami kahit kumakain sila. Pray kami. Nag-pray ko siya. Lalaki yun hindi yun, ibig sabihin, lalaki siya, padre di pamilya, di ba? Nakakapag-kon siya ng ganon. Nakikita niya, di ba? So, magandang sinyalis. Ayun, parang tingin ko ngayon, sabi niya, nagtagumpay ako pero nabigo. Some reason, in sang bahagi, diba? So forth, diba? Nagkaroon din kami ng problema, mag-asawa, ganyan-ganyan, may involved na ganito, ganyan, dami. Then, yun yung sinasabi ko. Diba? Kung minsan nating natin yung peak, pero ang problema pagdating doon, nawawala. Diba? There's something, may kulang. Diba? Kaya si Pedro, ang maganda sa kanya, nakita niya yung tagumpay, nakita niya yung daming isda nito. Alam niya na hindi niya yung kayang gawin sa sarili niyang karunungan. Kaya sabi niya, anong ginawa niya? Lumuhod siya. Di ba? Pumunta kayo ito. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. Ako makasalanan. Kaya simple lang sabi ko sa kanya, kulang lang ng Diyos. Di ba? Parang okay ng lahat, isa pa yung kulang. Kaya si Jesus sabi niya sa lalaking mayaman, one thing is lang. Isa lang ang kulang. Di ba? O yung isa, napakahalaga. Isa lang, pero napakahalaga. Diyan sa kanto, kahit puno na yung jeep, pero kung kulang ng isang pasahero, ayaw umalis. Napaka-importante yung isa. Diba? Pero kung minsan sabi niya, isa lang yan. Pero yung isa, napakahalaga. May inis ka na sa driver, diba? Isa na nga. Late ka na. Tsaka isa na nga lang eh. Diba?
Sa La Union noon, gano'n eh. Pag talagang pinupuno, ay speaker ako, late na ako. Sabi ko, bayaran ko na lang po, ilan ba? Isa na lang kulang. Hindi oh, dalawa. Ha? Dito pa sa harap. Ay, naku po. Sige. Pero pagka ako namin, kumuha din ng pasahero. Sabi ko, dapat di ka na kumuha. Pinayaran ko. Anyway, napakahalaga yon. Minsan, isa lang, okay. Pero, yun naman pala yung pinaka-importante. Di ba? So, may mga taong ganon. Hindi nila binabalikan, hindi nila kinikilala yung nagbigay ng tagumpay. Si Pedro, iba. Kaya sabi niya, makasalanan ako. Kinilala niya si Jesus. Di ba? Kinilala ng Diyos. Nagbigay ng tagumpay at kinilala yung pagiging mahina niya. Kaya nagiging mayabang, minsan tayo, nalulunod sa isang, diba, sa mga Pilipino, di ba, kuha natin yan, nalulunod sa isang basong tubig. Diba, kunting tagumpay lang, naku po, grabe. Di ba? Untouchable na. Nadugtungan lang yung pangalan ng titulo. Nadugtungan na. Minsan nga, may naging speaker sa ako, saan ba yun? Tinignan ko yung pangalan niya, in-introduce ni Bishop Pipito, tinignan yung pangalan niya. Bakit? Ang dami naman to, MADA, mga MHP, ano ba to mga to? Sabi ni Pastor Bishop Pipito, ganyan na ang panahon ngayon. Hindi yung estado ng espiritual, yung laman, yung kadugtong ng pangalan mo ngayon. May PhD, mga. Yan ang trending ngayon. Yan ang uso ngayong panahon na to. Huh? Di ba? Ganun eh. Na tayo din yan. Si Pedro, hindi niya dapat naging busy na. Di ba? Sa blessing, sa tagumpay. Di ba? Itinabi nila yung bangka, ang daming isda. Di ba? Nalulundagan na yung mga isda, mga kung na ganyan. Siyempre, mga kasama niya, lagay na natin sa basket, di ba? Pero siya, iniwan niya yun. Bahala ka dyan. Binalikan niya si Jesus. Sabi niya, lumayo po kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Napopokus na doon sa hindi doon sa pinagmulan. Kaya sabi nila, yung bunga, yung kahoy, dapat alagaan mo yung puno, hindi yung bunga lang. Dahil pag namatay yung puno, wala rin yung bunga. Dapat yung source, hindi yung, di ba, yung bunga. So, agaan natin yung pinagmumulan ng ating source ng tagumpay. Yan nga, sabi ko, kahit naman sino, di ba, parehas tayo. Pag dumating sa ganon, nakakalimutan talaga. Diba, nakakaligtaan. Hindi na makapanalangin. Ganda yung kwento ni Pastor Lloyd Lapez na pakinggan ko minsan Sabi niya yung isang negosyante sa Makati. Tuwing umaga, diba, yung sekretary niya, nag-a-appoint na ganyan, So, nakasarado yung office niya. So, every time na haharap yan sa mga kliyente, nananalangin. Alam yun ng sekretary, kaya hindi niya ni-istorbo. Isang araw daw, ang haba na ng pila. Siyempre, inip na yung sekretary, hawak niya yung papel niya. Tagal naman ni sir, tagal naman ni boss. Pagbukas ng pinto, pagbukas, sabi niya, sir ba ang tagal naman ninyo? Ang dami ng tao. Kaya nga kaya mas matagal akong manalangin kasi mas marami akong gagawin. Mas marami akong gagawing desisyon. Tayo, baliktad ko minsan no? Naku, ang dami ng kliyente. Blessing. O sige, papasukin mo dito. So wala na, hindi na nakapag-pray, hindi na. Tapos pag pumalpak, susumbatan ng Diyos. Bakit naman? Diba? May naman natin, minsan ganun diba? Napopokus ko na doon sa hindi ka na makapagbigay ng panahon, ng pagkakataon. Dami naming project sa school. Daming ganyan. O anong gagawin? Hindi na ako nakapagbasa ng Bible, hindi na ako nakapag-pray.
dapat kailangan natin, di ba? Baliktad di ba? Alamat mas kailangan natin mag-pray kasi nga ang dami nating gagawin. Pero baliktad, minsan, sa busy, hindi na, wala na. Pero ibahin mo si Pedro. Kaya, hindi nakapagtaka kung bakit hanggang sa huling hininga ni Pedro, hindi niya iniwan ng Diyos. Kaya according to history, nung namatay siya, dapat ipapako siya katulad ni Jesus. Pero sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako katulad ng aking tagapagligtas. Na ganyan. Kaya ang ginawa, binaliktad. Pabaliktad siyang pinako sa krus. History yun. Wala sa Bible. Baka may hanapin ninyo. Yun ang isang nila. Nasa hanggang huli ng kanyang buhay, hindi niya iniwan si Jesus. Persecution. Yan. Makita niyo si Pedro, lumod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin dahil makasalanan ako. Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Yun mo, pati mga kasama namangha din. Pero anong mangha meron? Si Pedro lang iba. Di ba? Kung ilan sila doon, 10. Pero siya lang ang kumilala kay Jesus. Diba? Siya lang kumilala sa kanyang sarili na ganito po ako, mahina ako. Hindi ako magtatagumpay, hindi namin mahuhuli yan. Diba? Parang gano'n. Kaya, yung pagkilala ng kasalanan kasi, it's a symbol of humbleness. Diba? Pagiging mahina. Kaya ngayon ang ayaw natin gawin. Diba? Pagiging, nagkamali tayo, so mahina ka, so kailangan mo siya. O, nagkamali. Hindi tayo perfecto, hindi magaling. Diba? Eh, sabi niya, hindi ako magaling. Iba, siya nagsabi, magdamag kami ng isda. Sa atin kuminsan, kaya lumalaki, nalulunod, dahil hindi, magaling kasi ako eh, nagawa ko yan. Diba? Nagpuyat kasi ako eh, nagsunog ako ng kilay eh. Diba? May mga ganun kuminsan. Hindi, ganito ako eh. Kaya sabi ko kanina, ang pagkakaiba ng matagumpay sa failure sa mga bigong mga tao ay kung paano harapin yung kabiguan. Sabi niya rito, yan, sa dami ng nahuli nila ng mga sila Santiago, Juan, na anak ni Zebedee, ng mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, hindi ka na mangisda kundi huli. Ang huhulihin mo kundi mga tao upang madala sila sa Diyos. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Hindi natin alam, walang binanggit dito kung sino sila at ilan sila. Ha? Pero ang malinaw dito, si Pedro kasama doon. Siya yung pangunahin. At ang maganda dito naman, namangha sila, sabi doon, nadamay sila, di ba? Yung mga kasama, siguro yung ilan doon, yung iba siguro hindi. Pero, namangha sila, and then, sabi niya, sumunod sila kay Jesus. Di ba? So, may kasama si Pedro naman. Nung sumunod na, may kasama naman na si Pedro. Pero yung pagkilala, yung pagluhod, kaharap ni Jesus, wala siya. Kasama. Pero nung una, siya naman yung may sinama, may sumama sa kanya. Pero malinaw, kung susundan natin sa kwento, ang history, si Pedro na natili. Diba? Hanggang naging special pa nga siya, naging leader, diba? Yung history niya, hanggang yun nga, hanggang namatay. Natili siyang sumusunod sa Panginoon. Ulitin ko po, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay para magtagumpay. Because God is a God of victory. Ang Diyos siya ng
tagumpay. Ayaw niya manatili tayo sa kung anong meron tayo. Tinatanggap tayo ng Diyos kung sino tayo, pero hindi dapat na nanatiling ganon. Hindi yun ang gusto niya, hindi yun ang pangarap niya. Kaya lang, may mga desisyon tayo. Minsan hindi natin, kaya alam natin yung Proverbs chapter 3 verse 5. Huwag manangan sa sariling karunungan, magtiwala sa Diyos. Diba? Isa sa mga most quoted, pinaka kilala. Pero minsan, alam lang. Diba? Kaya yung choice natin, nakadepende minsan doon sa kung ano yung analytical, diba, capability natin, diba, human reasoning natin. Diba, mga technical na meron tayo at kaya natin, doon natin binabase. Diba? Hindi yung totoong nagtitiwala sa Diyos. Ba't ganun pa man, lahat ng yon ay kaya namang ayusin ng Panginoon. Ang kailangan lang yon, sa bawat tagumpay natin, may handang bago ang Diyos. Kaya nga tuwing umaga, sabi niya, ang katapatan niya ay laging bago. Diba? Pakinggan niyo ba yun? O alam niyo ba yung talata na yun? Every morning. Hindi yung kahapon, yung faithfulness na kahapon, yun, hindi yun, bago na naman. Ibig sabihin niya yung panibagong simula. Yung tagumpay mo kahapon o yung kabiguan mo kahapon, hindi na yun ang importante. Ang importante, bago na naman. Diba? So every time na mabigo tayo, may bagong inihanda ang Diyos, bagong simula. Si Pedro, hindi lang ito. Marami pa. May isa pang pangyayari na nabigo din siya. Diba? Alam natin yung pangyayari. Ano yun? Yung 3 beses niyang diba? Pero nagpatuloy pa rin siyang sumunod. Kaya dito ang isang response na maganda, sabi doon, sumunod sila kay Jesus. Nasaan na yung mga isda? Ha? Hindi niyo ba natanong yun? Ha? Gahanap? Daming isda, 2 bangkang puno. Ayun. Tapos nun, sumunod na sila kay Jesus. Saan yung mga isda? Diba? Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Kaya kung minsan, ang paglilingkod sa Lord, sinasabi nila, wala, baliw ka na. Natin ba sabihan ng ganon? Wala. Sira ng ulo mo. Iniwan mo pa, isang bangka na nga. Isda ka ng isda, isang magdamag, tapos nung napuno yung bangka mo ng isda, iiwan mo lang. Baliw ka na talaga, wala ka na sa katinuan. Di ba? Minsan may mga ganon. Kaya pag professional na kayo, maganda na yung posisyon nyo, pero pag tinawag kayo ng Diyos, huwag kayong matakot. Pero sasabihan kayo, siyempre, baliw. Sira ulo. Ganda-ganda na ng posisyon mo, manager ka na ng bangko, magpapastor ka na? Sana si Justin. Nagpapalipad ka na ng aeroplano, nagarating ka na ng Amerika, ngayon, papastor ka? Darating ka na ng Europa, pabalik ka sa Tondo para magpastor. Baliw ka na talaga. Di ba? Kaya si Ella, sabihin sa kanya, supervisor ka na, Mariela. Tapos magpapastora ka? In Luke chapter 22, verse 31, sinabi ni Jesus kay Pedro,
Ito yung isang, counter nila. Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng paintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat, tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Ngunit, nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Dito, hindi sinabi ng Panginoong Hesus, pinanalangin ko na hindi ka matutokso o hindi ka mabibigo. Amen? Pansin niyo ba yun? Hindi niya sinabi, hindi ka mabibigo. Kundi sabi niya, pinanalangin ko, maging matatag ang iyong pananampalataya. Kaya alam niyo, ang Panginoong Hesus, siya yung advocate natin ngayon. Siya yung nananalangin para sa atin. Intercessor natin. Hindi si Maria. Hindi si David, turi ni David, turi ni... Diba? Sino pa yun? Si Pedro Calungsod. Ha? Si Jesus. Siya ang nananalangin para sa atin. Pag nagagalit ng Diyos, sobrang tigas ng ulo natin, siya yung namamagitan para sa atin. At sabi niya, hop, sandali lang, namatay ako para dyan. Matigas ang ulo niyan, pero namatay ako para dyan. Mahal ko yan. Give him a chance. Give her a chance. Iyan ang bagong pagkakataon. Di ba? Kaya dito, sabi niya, doon mo, Satanas, wala palang magagawa kung hindi siya papayagan. Even in Old Testament, di ba? Sa panahon ni Job, ni Sicaraya, even this time, sa panahon na ito, sabi, nagpaalam sa Satanas, sabi niya, tutoksoin si, di ba? Sabi niya, hindi niya sinabing hindi niya pinayagan. Kaya sinabi niya, pinalangin ko na maging matatag ka. At pag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ng iyong mga kapatid. Kaya minsan yung ating mga miss sa buhay nagiging message. Diba? Kasi kung wala kang karanasan, wala kang mensahe. Di ba? Siyempre, may mga Bible naman. Pero iba yung mensahe ng buhay mo. Kaya ako minsan sinasabi ko, paano mag-share ng gospel? Simple lang. Ano yung naranasan mo? That's the message. Kasi ang pagiging born again, hindi reliyon, karanasan. Kaya kung wala kang naranasan, bilang isang Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, wala kang mensahe talaga. Di ba? Pero kung may naranasan ka, may masasabi ka. Di ba? Ganito ang pagiging born again. Ganito ang pagiging Kristiyano. Kasi may naranasan ka, may nangyari. Diba? Hindi lang tayo relihiyon at pero praise the Lord, hallelujah. Pero dapat naranasan natin. May karanasan. Naranasan natin ang katapatan ng Diyos. Sabi niya, huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang mga kapatid ng iyong palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. At totoong nangyari. Naging ginamit ng Diyos si Pedro at so tayo kung minsan madalas siyempre, sino ba naman ang ayaw ay gustong mabigo? Diba? Wala. In-even God. Pero nangyayari. Pero hinahayaan na rin ng Lord yun. Maraming dahilan. Siyempre, para tayo pakilala, katulad nung nangyari kay Pedro, na keep us humble. Diba? Kasi pag laging tagumpay, nagiging mayabang. Kaya sabi ko noon, kaya natalo si Pacquiao siguro kasi medyo na. Diba? Noon. Diba? Kasi minsan noon, napanood ko, kaya hindi ko na pinapanood nung mga bandang huling, sabi niya, parang yumabang na. No? Tapos naman, buti na, naging Cristiano, diba? Hanggang nung natalo. So, nung natalo siya kay si
Sino ba yun? Nagpatumba sa kanya? Marquez, di ba? Parang naging mas, naging matured. Naging mas maingat, so, dahil doon. Kaya minsan, tayo hinahayaan ng Lord na dumaan sa ganong bagay, proseso. Para sa ganon, mas maging matured, o kaya gustong linisin, masakit ang linisin, di ba? At yun ang ayaw natin, yung pinapakialaman. Yung kasabihan ng mga kabataan noon sa amin, pakialaman mo na ang buhay ko, wag lang buhok ko. Diba? Minsan may mga ganon tayo. Huwag mo na itong pakialaman. Huwag mo na pakialaman yung kilay ko. Pakialaman mo na yung boyfriend ko. Okay, huwag mo pakialaman yung... May mga ganon tayo. Untouchable. Di ba? Ayaw nating ipagalaw sa Diyos. Sabi ng Panginoon, tanggalin mo yan, anak. O ganito, ganyan. Ayaw natin. Kaya yun na, sige, kung ayaw mo, ito siguro ang tatanggal dyan. Dumaan ka ngayon sa kabiguan, di ba? Sa failure. Doon mo ma-realize, ay, kailangan nga pala talaga. Kaya yung mga ganun. Minsan, narinig tayo, nagme-message na sa atin ng Panginoon, nakikinig tayo ng sermon. Kinakausap tayo. Di ba? Dapat ganito ka na, dapat ganyan, dapat iwasan mo na, ganyan. Ni-ignore natin. Kaya nangyari, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan doon, di ba? O mabigo, o para linisin. Kasi alam niyo, ayaw ng Diyos, di ba? Gusto niya tanggapin tayo kung sino tayo, pero hindi mananatiling ganun tayo. God is a God of transformation. Kung ayaw mong mangyari yon sa buhay mo, hindi ka mananatili sa Diyos. Hindi bababa ng Diyos ang standard niya para abutin ka. Para ma-accommodate ka. Ginawa niya na yon ng minsan. Diba? Kaya yung kabanalan ng Diyos, hindi niya yon ibababa. Kaya siya gumawa ng impyerno para sa dyablo. Hindi para sa iyo. Hindi para sa atin. Amen? Kasi ayaw niya mangyari. Makompromiso. Kaya kung ayaw mo talaga, babaguhin tayo ng Diyos. Pero kung talagang ayaw mo, wala. Failure upon failure and upon failure ang mangyayari. Maraming madadamay. Pero pag nagtagumpay tayo, pwede natin gamitin lahat to. Amen? Make a new beginning. Agad tayo magsimula. Tayo sa mandaling mo ko, tayo manalangin sa Panginoon. Let the Spirit, at hayaan natin na patuloy na kausapin tayo ng banal na Espiritu. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaanan mo, pinagdadaanan at pagdadaanan mo pa, pero ang tanging alam ko, alam yan ng Diyos. At kung iniisip mo, wala ka nang magagawa o walang magagawa magulang mo o sino man, pero isang bagay ang alam ko, ang Diyos may magagawa siya. Hayaan lang natin na pakialaman ng Diyos ang buhay natin. Hayaan lang natin na maging totoong Diyos siya. May mga bagay siguro na kahit sa Diyos parang tinatago natin, pero hindi natin yan may tatago. Suko natin sa Panginoon. Let God be God. Lahat tayo may mga kabiguan. Pare-parehas po tayo. Walang exempted yan. Ako for how many times? Pero never ko na kinwestiyon ang kakayanan ng Diyos. Never ko na kinwestiyon ang pagmamahal ng Diyos. Sabihin ko, mahal mo pa ba ako, Panginoon? Kayo, nagawa nyo na ba yun? Dapat hindi. Kahit anong kabiguan maranasan natin, huwag mong kalilimutan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at may magagawa siya. Panginoon, sa mga sandaling ito, salamat, Banal na Espiritu, pagsama niyo sa amin. Sa paglapit ng mga anak mo na ito, Diyos, alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Yung totoong pangangailangan po namin, hindi yung gusto namin.
Banal na Espiritu, kumilos ka, malaya ka. Baguhin mo ang aming mga maling pananaw, mga maling prinsipyo, aming mga makataong panangangatuwiran, mga humanistic reasoning. Lord, nais namin ang buhay namin na ito, Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, matagpuan mo. Ano man ang pagdaanan namin, anumang kabiguan at anumang tagumpay ang maranasan namin, matagpuan mo po kami, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo. Patawarin mo po kami, maraming pagkakataon na bigo ka. Maraming pagkakataon na saktan ka. Hindi nangyari yung mga inaasahan mo, gusto mo sa buhay namin. May mga plano ka, Panginoon. And yet, hindi namin nasunod. At may mga pagkakataon na bibigo kami at nasasaktan ka namin dahil kinukwestiyon namin na parang wala kang magagawa. Forgive us, Lord. Tawarin mo po kami. Alam namin ang buhay namin, O Diyos, kaya mong baguhin, kaya mong iangat mula sa pagkalugmok ng kahirapan, kabiguan, karamdaman, ang pagkawasak. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Palain mo at patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Amen. Okay, so dadako